Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? PBA Commissioner Willie Marcial dinepensahan ng 3 years ban ng mga PBA player na maglalaro overseas. Ginebra Head Coach Tim Cone pinaghahandaan ang mahirap na opening game ng Barangay Ginebra San Miguel laban sa Magnolia Chicken Templados. Tara, pag-usapan talakayin po natin yan sa video ito matapos mo akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng shoutout natin nasa dulong bahagi lang po ng video ito. Panindigan nga po si PBA Commissioner Willie Marcial sa 3 taong ban sa liga ng mga players na ayaw nang pumirma ng extension contract para sa kanilang mga team at lilipat sa ibang liga tulad na nga lang po ng Japan V-League, KBL. Sinabi din nga po ni Commissioner Willie Marcial sa isang interview niya sa Billionaire News Channel na ang rule ay ginawa para proteksyonan ang mga teams at makapag-isip na rin ang mga players na biglang iwan ang kanilang mga mother teams at maging maingat sila sa kanilang mga susunod na hakbang at mga desisyon. Narito po mga sinabi ni PBA Commissioner Willie Marcial sa ulat ng Billionaire News Channel. Kaya ko inano yun, kunwari mag-a-abroad ka, may kontrata ka dito or aalis ka, pupunta ka muna doon, bigyan mo kami sa PBA ng 3 years. Ang sinasabi lang din namin, yon para bigyan din naman ng ibang bansa ng hindi 1 year, 2 years, 3 years. Bigyan mo ng 3 taon para makapag-isip din yung bata or yung PBA players kung pupunta pa ba siya doon or hindi. Yan nga po ang mga naging pahayag ni PBA Commissioner Willie Marcial sa nasabi nga pong rule implemented last July 17. Matapos nga pong mag-alisan itong sina Jamie Malonzo papunta ng Japan V-League dyan sa Kyoto Hadris at ito namang si William Navarro naman ay napadpad papuntang KBL. Ganon din nga po itong si Arvin Tolentino na napunta rin dyan sa KBL. Pero sinabi ni PBA Commissioner Willie Marcial na once na mag-appeal, eto nga po mga manlalaro, ipapasa nila sa PBA Board at ang PBA Board na ang bahalang magdesisyon kung aaprubahan nga ba nila yan or hindi. Narito pong muli si PBA Commissioner Willie Marcial. Sa ulat pa din po yan ng Billionaire News Channel. Minsan naman, ginagawa namin, kunwari, umapil yung player, ibibigay namin sa board at kung pumayag yung board. Yan nga po ang mga naging pahayag ni PBA Commissioner Willie Marcial. Paano mga shooters, no? Katulad netong ni William Navarro, sa pagkakaalam ko, 1 taon lang ang kontrata na kanyang pinirmahan dito sa kanyang team sa KBL. Ang tanong, naiiwan po natin, papaano na kung gusto nang bumalik at hindi na pinapirma ng kanyang team sa KBL, etong si William Navarro. Yan ang ating aabangan. At usapang Barangay Ginebra San Miguel naman po tayo kay Coach Tim Cone. Barangay Ginebra San Miguel Head Coach Tim Cone, na-challenge nga po siya sa pagbubukas ng 50th anniversary ng PBA. Sinabi nga po ni Coach Tim Cone na ang crowd favorite na Barangay Ginebra San Miguel ay magsisimula sa isang mabigat na laban. Actually, 5 mabibigat na laban ang sisimula ng Barangay Ginebra San Miguel. Ang laban nga po na mauuna this coming Sunday na matagal na nilang rival na Magnolia Hotshot. Sinabi nga po ni Coach Tim Cone na masaya siya at honor siya na maging opening game sa PBA. Narito po mga sinabi ni Coach Tim Cone sa isang exclusive interview ng Fast Break. Ikinararangal namin na mapili bilang opening game sa 50th season. Walang pag-aalinlangan, ang Magnolia ay isang contender sa komperensyang ito. Pero ang mga ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo para sa amin. Kaya maglalaro kami ng may isang hamon ng aming team sa aming unang 4 o 5 laro, anuman ang mga laro ang pwede naming mapanalunan. Yan nga po mga sinabi ng multi-awarded coach ng Gin Kings. Kasi nga mga ka-shooters, medyo mabibigat ang lahat ng laban ng Gin Kings. Kasi matapos nilang kalabanin ng Magnolia, susunod nilang makakalaban ang isa pang mabigat na kalaban, ang Token Text Tropang 5G. Sa October 15 po yan. Tapos sa October 17, makakatapat naman nila
ang Meralco Bolts. Tapos ang defending All-Filipino Cup champion na San Miguel Birme naman ang kanilang makakasukatan sa October 25. Pagkatapos niyan, ang NLEX Road Warriors sa November 2. O di ba mga shooters, napakabigat, heavyweight ang 5 game schedule ng Barangay Ginebra, San Miguel. Kayo mga ka-shooters, ano sa palagay ninyo? Ilang panalo kaya ang maitatala ng Gene Kings sa 5 mabibigat na laban? Yan ang ating aabangan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating video, shoutout po kina